plana sa ating banal na pagdiriwang. Panawagan sa ikakasal. Si Rolando C. Berecacio Jr. na nakatira sa Binondo, Manila, anak nila Rolando Berecacio Sr. at Angelita Cala, ay ikakasal kay Christine May Tagustos na nakatira sa Binangonan, Rizal, anak nila Edwin Tagustos at Gina Benso. Gayon din si Yuan Mendrick Patawaran na nakatira sa Binondo, Manila, anak nila Roderick Patawaran at Maureen Bulala, ay ikakasal kay Alicia Marie Rigonan na nakatira sa San Pedro, Laguna, anak nila Alfredo Rigonan at Felisa Maria Muto. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Salamat. Sa Ebanghelyo, tinanong ni Jesus sa mga disipulo ni Juan, "Ano ang hinahanap ninyo?" Tinatanong din tayo ni Jesus kung ano ang hinahanap natin sa buhay. Ang hinahanap ba natin ay ang kayamanan, karangyaan at kapangyarihan? O mas pinagtutuunan natin ng pansin ang pagpapalalim natin ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungkura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo po ang lahat. Ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipid, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri. Bayan umawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang naganap, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawi ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang lipid, isang hari. Bayan umawi ng papuri. Bayan umawi ng papuri. Panginoong ating manliligtas sa kagipitan, siyang tanging lakas, pagkat sumpa niya'y laging ingatan, minamahal niyang bayan. Bayan umawi ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang lipid, isang hari. Bayan umawi ng Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala.
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, ang mga kapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tungtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naguluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Narinig ni Samuel ang tawag ng Diyos ng 3 beses at siya'y naging katuwang ng Diyos sa pagpapastol ng kanyang bayang hinirang. Sa Diyos laging magmumula ang pagtawag. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi,
Bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, tinatawag niyo po ba ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. Muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Handa akong naririto upang sundin ng loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awitin, pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghahandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto.
ang mga turo mo. Ang nais kong sundin, iyong kalooban, aking itatago. Sa puso ang aral, handa ako narito upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Hindi ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Akong naririto upang sundin ang loob mo. Inaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Korinto na ang buhay nila kay Jesus ang nag-atas sa kanila na paunlakan ng tawag ng Diyos at amuhin ng tawag ng laban. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus. At tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nasa inyo at tinanggap ninyo. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y, "Guro." "Hali kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus. Ay si Andres na nakapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng silitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Kung nung nakalipas na linggo, atin pong ipinagdiwang ang Epipanya o ang pagpapakita, pagpapakilala ng Panginoon. Ngayon naman po ay nagpapatuloy tayo sa pagdinig ng Ebanghelyo mula kay San Juan, kung saan ay narinig natin na nakilala ni Juan ang kordero ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. Matapos niyang makilala, ay ipinakilala niya naman itong sa kanyang mga alagad. Kabilang na dyan, na binanggit dito ay si Andres at si Juan. At sila ay lumapit kay Jesus at tinanong si Jesus kung saan siya nanunuluyan. Nagkaroon ng paanyaya sa kanila, tinawag sila na sumunod. "Hali kayo at tingnan ninyo." At matapos nilang makita kung saan nakatira si Jesus, si Andres naman ay nagtungo kay Pedro o Simon. No? Bago naging Pedro ay si Simon. At doon ay nakilala naman ni Simon si Jesus. Nang makilala niya ito, nagkaroon ng pagbabago. Sinabi mismo ni Jesus, no? "Mula ngayon, ang itatawag na sa iyo ay Cephas o Pedro." So, kung titingnan natin ito, no? Laging nagkakaroon ng pagbabago sa isang taong nakakakilala at sumusunod kay Jesus. Nang unang-una, lahat tayo ay tinatawag. Kung paanong sa ating mga pagbasa ngayon, lahat sila ay tinawag ng Diyos. Hindi sila voluntaryong sinabi na, "No, itawagin mo ako." Hindi. Kundi laging nagsisimula ang pagtawag mula sa Diyos at ito ay nangangailangan ng pagtugon natin. Iba't iba ang tawag, iba't iba ang pamamaraan, iba't iba ang kung saan tayo nais na ipadala ng Diyos. Yan ay hiwaga at misteryo ng pagtawag ng Diyos. Balikan natin ulit. Sa unang pagbasa sa aklat ni Samuel,
sa pamamagitan ni Propeta Eli o Eli, nakilala ni Samuel ang tinig o ang boses na tumatawag sa kanya. Medyo naguguluhan si Samuel nung una, kasi akala niya si Eli ang tumatawag. Pero sa tulong nga ni Eli ay napakinggang mabuti ni Samuel ang boses na ito at simula noon nang siya po ay tumugon, siya na ang naging tagapaghatid, tagapagpahayag ng mensahe ng Panginoon sa bayang Israel. So, pag napakinggan mo, pag tinanggap mo, mayroong kang magiging misyon. Gaya ng nabanggit ko kanina, itong mga alagad na sumunod o nakinig sa tawag ni Jesus ay nagkaroon din ng malaking pagbabago sa buhay nila. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, tinatawag ka ng Diyos. Hindi ko alam kung hindi pa naman siguro ito panahon na tatawagin ka para umakyat ka na sa langit. Hindi naman ako assuming na lahat kayo mapupunta na sa langit agad-agad. Tanging ang Diyos lang makakaalam. Pero ang malinaw, lahat po tayo ay tinatawag. Mayroong pagtawag sa atin. Unang-una ay, ipagpapatuloy mo ba ito? Si Juan, sabihin natin sa unang pagbasa, itinuloy ni Samuel ang gawain ni Eli. Sa Ebanghelyo, yung gawain ni Juan, itinuloy ng mga alagad at ang mga alagad na ito ay ipinagpatuloy hanggang sa naririnig natin ang kwentong ito ngayon mismo. Ang tanong ay, tutugon ka ba? O mapuputol dito? Kasi para bang yung pagtawag ay isang misyon na dapat nating tugunan. Pero mapuputol ba ito ngayon o ipinagpapatuloy mo? Kasi kung tutuusin, tayong lahat na naririto ay nakarinig din ng tawag o pwedeng direct kay Jesus o pwedeng gumamit si Jesus sa mga tao, na mga pangyayari para marinig mo ang tawag ng Diyos sa iyo. Mayroon na bang halimbawa, ikaw po, tayo naririto. Meron ka na bang napagsabihan? Meron ka na bang napagkwentuhan tungkol sa naranasan mo o nakita mo tungkol kay Jesus? Meron ka bang nahikayat o na ipakilala? Si Jesus ba yung sinasabi mo? Tungkol ba kay Jesus ang ipinamamalita mo? Anong madalas na lumalabas sa bibig natin? Ano ang madalas na napopost natin sa social media? Isang puro rant, puro reklamo, puro away, puro sama ng loob, puro hinanakin, puro tungkol sa ibang tao. Yan, diyan tayo madalas na nahuhulog. Tandaan niyo po, sa paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, para sa lahat ng mga tumugon o tutugon pa lang, lahat tayo ay kaisa ni Kristo sa gawain. Ang atin pong katawan, ang ating buong pagkatao ay para kay Kristo. Hindi sa kung kanino man, kundi para kay Kristo. Pero yung tanong, ibabalik ko po ulit sa karanasan natin. Mayroon na ba tayong nahikayat na kilalanin din si Jesus? Minsan, tagapagturo lang naman tayo . Huwag nating akuin na tayo yung dahilan. Kundi tayo, minsan tinatawag tayo na ituro lang natin, ipakilala lang natin si Jesus. The rest, ang Diyos na ang bahala dyan. Wag kang masyadong yung para bang nagiging impatient na
Bakit ayaw niyang magbago? Di ba, minsan may mga ganun po, no? Ayaw niyang magbago hanggang ngayon. Diyos ang bahalang magbago dyan. Basta ituro lang natin. Yan si Jesus, yan ang kanyang sasabihin o yung mga aral, yan ipaubaya mo na kay Jesus ang pagbabago sa isang tao. Magsimula dapat sa atin. Tayo muna. Suriin natin ng mabuti kung sa pagsisimba ba natin, nakikita natin si Kristo? Pinapakinggan ba natin si Kristo? Tayo muna. Kasi kung hindi yan, kung hindi natin makikita, kung hindi natin papakinggan, kahit magsimba tayo linggo-linggo, kahit mag-serve tayo linggo-linggo, walang pagbabagong mangyayari. Ano? Kaya mahalaga po, na sana, hilingin natin sa Diyos lagi. Kasi grasya ng Diyos yung makilala siya, yung makita siya. Grasya ng Diyos yan. Hindi yan basta karapatan natin o privilege natin na makita siya, kundi isang grasya na kapag ipinahintulot niya, kapag ginusto ng Diyos. Pero alam ko gustong-gusto niya yan, na makilala niya, na makilala natin siya. Kasi kapag nakikilala ng tao ang Diyos, nagkakaroon ng pagbabago nga sa kanya. Sa pananaw, sa pagkilos, sa prinsipyo sa buhay, sa pagtingin niya sa buhay. Doon yun papasok. Nawa, sa bawat pagdalo natin sa misa, ay matutunan din nating sabihin na, Lord, handa akong naririto, makikinig sa iyo. Kung saan man tayo tawagin ng Diyos at kung saan niya tayo ipadala. Ano man ang buhay na nais niyang ipagpatuloy natin. Muli, sana po hindi maputol sa atin. Ipasa mo. Ipasa mo sa asawa mo, ipasa mo sa anak mo, ipasa mo sa pamilya, ipasa mo sa kaibigan, ipasa mo sa mga katrabaho kapag nakilala mo sa Jesus. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inibig. Nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Ama na bigyan tayo ng lakas na tumugon at maging tapat sa pagsunod sa kanyang kagustuhan. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tumugon ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos at maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang tinig, inaapi at mga biktima ng karahasan at terorismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gugulin nawa ng mga kabataan ang kanilang mga malayang sandali sa mga kapaki-pakinabang at mga makabuluhang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Makatagpo nawa ng lakas at pag-asa kay Kristo ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatugon tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin upang maging mga tagapangasiwa ng kanyang sangnilikha sa pamamagitan ng ating mga konkretong hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapin ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit
Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, ligtas mo kaming tanan. Oong Jesus, na naming mahal, ngayon at magpakailan. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay narinito sa banal na yata. Tungan kami maging mabuti, magalang, masipag, ang aming mga magulang, kapatid, kakaib. Jesus, mahal kita. Pero ng lahat, mahal. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ng lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyong siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang ganti po nito at biyayang tunay ng salita siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyong siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang ganti po nito ang biyayang tunay ng salita siyang magbibigay. Ang tulong po ninyong siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang ganti po nito ang biyayang tunay ng salita siyang magbibigay. Paanyaya. Sa darating na ika-21 ng Enero, araw ng Linggo, ay ang kapistahan ng Santo Niño. Ang ating pong banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at ika-9 ng umaga. Sa ganap na ika-12 ng tanghali ay ang registration para sa mga bata. Sa ika-1 ng hapon ay ang katisismo at kaunting palaro. Sa ika-2 naman ng hapon ay ang Children's Mass. Pagkatapos ng banal na misa ay ang prosesyon ng Santo Niño o Viva Santo Niño.
mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ika-6 ng gabi. Sa kapistahan ng Santo Niño, tayo po ay mamamahagi ng mga candy, mamon, biskwit at juice sa mga bata. Kami po ay kumakatok sa inyong butihing puso. Sa mga may nais magbigay, maaari pong dalhin sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Karagdagan po, pwede niyong dalhin ang mga imahin ng Santo Niño ninyo. Isama niyo po sa pagsisimba simula Sabado ng gabi hanggang Linggo para po mabasbasan. Pero siyempre, mas mahalaga na maisama niyo po ang mga bata sa pagsisimba. At muli, maraming salamat sa inyong mga tulong at mga donasyon. Medyo iba na ang sigaw ng mga bata. May galit na, no? Na pinag-iipunan natin yung pampatayo ng dito po, no, yung second floor. Kaya uunawain natin ang sigaw ng mga bata, no? Hanggat hindi natin na tatapos yan. At paalala po ulit, no, sa mga taga-solidad, kung mga may sakit, magpa-schedule po sa opisina para mabisita po at mapahiran ng banal na langis. Wala pong bayad yon. Lahat po ng sakramento ay wala pong bayad. Paalala po ulit sa mga mamamatayan o mamamatayan pa lang, sana po bago nyo asikasuhin ang mga pasugalan, asikasuhin po ang schedule ng pagpapabasbas sa burol ng mga labi ng mga namatay po natin. Ha? Hindi ko alam. Kayo kasi naririnig nyo na ito, no? Pero yung madalas, yung mga namamatayan dito sa Solidad, hindi masyadong palasimba. Kaya paki-inform nyo po sila, ha? Kapitbahay nyo naman sila. So, isang linggo na nakaburol, hindi pa napupunta ng simbahan, kung kailan mamaya ililibing na, doon pa lang nagkukumahog na magpa-schedule o mag-request ng basbas. At muli, sa mga nagsasama na hindi pa kasal, kung ayaw nyo talagang magpakasal, maghiwalay na po kayo. Para hindi komplikado ang buhay-buhay ninyo. No? Pero kung gusto nyo po magpakasal, lalo na yung mga tumanda na, mga nagsasama na matanda na, no? Ay libre din po yung kasal. So sa mga may mga magulang na hindi pa kasal, tulungan nyo na silang makasal. No? Para dito naman po, solemn naman tayo dito, hindi kinakailangan mag-imbita ng marami o ng kung sino-sino. Ang importante bago kayo mamatay, talagang proud nyong sasabihin at iiyakan yung namatay na asawa kayo. Kasi umiiyak kayo, hindi nyo naman asawa yung namatay. No, hagulgol kayo ng hagulgol, tapos kukunin yung abuloy, wala naman kayong karapatan doon sa abuloy kasi hindi naman kayo yung asawa. So, ayusin na po hanggat kaya pa, ha? Hanggat nakakasagot pa. Kasi importante po yung pag tinatanong doon sa vows, nakakasagot para valid yung inyong kasal. Minsan, wala na . Sa ibang bansa, hayop na ang ipinapakasalan ngayon. No? So, huwag na natin pong hintayin yung punto na yun na masisiraan na kayo ng ulo. No? Kaya tulungan po natin at paalala po ulit, no? Wala pong bayad, wala pong gagastusin sa pagpapakasal. Kung wala talagang pang-request ng birth certificate o ng kung ano mga papeles, willing pa rin tayong tumulong at magbigay ng assistance para dyan po. At baka po may mga kakilala kayong mga doktor dito sa paligid. No, balak na rin po natin umpisahan yung mga libreng konsulta. So, ipakilala nyo lang po at kami na po yung makikiusap para makapag-volunteer sila dito po sa ating parokya. Para makatulong po. No? Kasi minsan mahal pa rin po yung konsulta sa mga doktor, lalo na sa mga private doctors natin. Okay. So, salamat po at sa linggo ay pista ng Santo Niño. So, dala po ang mga bata. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ngayon at ibahayag, kanyang pagkalingat naman. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang labi at sulatan, ang lahat ay